Hi everyone, good morning po sa ating lahat mga kapatid. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay ang pangatlong pundasyon, no? Pangatlong pundasyon pagdating sa law of attraction. Una, yung binahagi ko ay ang unang pundasyon, yung who do you listen to? Sino yung pakikinggan mo? Kanino ka makikinig? Pangalawa, yung teachability index, madali ka bang turuan, madali ba akong turuan? At yung pangatlo naman ay ang training balance scale, yung training balance scale. Yung training balance scale ay mayroon siyang dalawang sanga, yung why at saka yung how. Yung why, yung tinatawag na bakit, no? Yung under ng why ay yung mga feelings, yung mga goal, objective, dreams, feeling good, yung mga tinatawag na desires. Yan yung mga why side, why side. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung feeling mo, no? Yan yung why side. Yung pangalawang side naman ay yung tinatawag na how side. Yung how side ay yung mga action step, yung mga actions, more on actions, how to do it, yan, how to plan, yung pinaplano mo, kung paano mo gagawin, yan yung sa training balance scale. Pagdating sa dalawa na yan, alin ba yung mas dapat nating pukusan? Alin ba yung dapat nyong pukusan? Yung dapat yung pukusan dyan is 99.9% to 100% is yung pukusan nyo is yung why. Kasi yung why, no, wala kang pakialam kung paano mo siya gagawin, wala kang pakialam, basta ang gagawin mo lang ay gusto mo lang, mag-focus ka lang sa iyong pangarap, sa iyong dreams, sa iyong goal, sa iyong objectives. Pukusan mo lang. Kasi kusang magpapakita yung mga solusyon pag nag-focus ka, kasi ganyan si law of attraction eh. Si law of attraction ay nakabase siya sa feeling mo, sa iyong nararamdaman. Kung ano yung nararamdaman mo, doon siya nakabase, no? Halimbawa, yung pangarap mo ay binigyan mo siya ng feelings, binigyan mo siya ng tawag nito, yung focus, no? Yan, basta naka-focus ka lang talaga sa dreams mo. Kusang magpapakita, kusang darating yung why na tinatawag nito, solusyon, yung mga solusyon na yan. Like for example, nung nagkaroon ako ng situation last December 2025, December 30, 2025. Yung nakabangga ako ng tawag nito, sasakyan. Nabangga ko yung sasakyan ko dahil sa medyo nakainom tayo. Ngayon, ang nangyari doon is kahit anong gawin ko, naghahanap ako ng solusyon. Paano ko ba siya gagawin? Paano ko? Yun, nag-iisip ako. Yung how. Alam nyo, mas lalo lang akong nahirapan. Mas lalo lang bumigat yung pakiramdam ko. Mas lalong bumigat yung kalooban ko dahil sa kahanap ko ng solusyon. Yung how. Paano ko susolusyonan yun, saan ako kukuha ng pera. Pagka inumpisahan mo kasi ng how yung mga sitwasyon, yung mga challenges, pag inumpisahan mo ng how, magkakaroon yan ng maraming how talaga ang darating dyan. Pero pag nag-focus ka sa why, alam nyo yung anong nangyari sa akin. Nag-surrender ako, sabi ko, Lord, kaya na pong bahala sa akin. Ang importante, mapaayos yung sasakyan. Yun yung why. Ang importante doon yun, focus ako sa goal ko na maayos yung sasakyan, masolve yung problema.
hindi na ako nagdalawang isip pa, basta isinurrender ko yung problema ko sa source, sa universe, kay God o kanino man kung anong tawag nyo dyan sa tinatawag nyo. Basta nag-focus lang ako na masolve yun. Yun yung ang sa akin. Kasi sa pagod ko nang nag-isip, wala akong nagawa. Nung napagod ako, sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Basta importante, maayos yan yung sasakyan na yan, pati yung sasakyan ko. Kasi yupi-yupi din yung sasakyan ko. Alam nyo guys, anong nangyari? Nakatulog ako kinabukasan. Ano yan 30 ako na disgrasya, 31. Hindi na ako nakatulog, hindi na ako nakakain. Nakatulog naman ako pansamantala kasi sa sobrang kalasingan. Pero nung nagising na ako, doon na nagumpisa yung mga how di Carabao. Pero nung sinurrender ko na hindi ko na talaga kaya, yun na. Nakatulog ako, pagkagising ko, may tumawag na sa akin. Kasi yung goal ko doon, yung purpose ko doon, yung objective ko doon is mapaayos. Yun yung why. Bakit kailangan, bakit? Kasi gusto ko mapaayos. Bakit? Kasi para mapanatag na yung loob ko. Bakit? Para wala na akong problema. Importante doon is binigyan ko siya ng why side, no? So why? Bakit? Dami kong bakit. Gusto ko lang talaga, gusto ko pag na-solve ko 'yon, magpi-feel good na ako. So alam nyo guys, in just 2 days, no, 30 ng gabi ako nabangga, 31, 1, tumawag na yung ginamit ni source, ginamit ni universe, tumawag na sa akin na mayroon daw akong chiki. May tumawag na naman yung classmate ko na 1 din na yun, tama yung 1, tumawag din yung classmate ko na nag-pledge siya ng 150,000 hanggang 150,000. Yung kapatid ko na hindi naman ako humingi ng tulong, talagang nag-pledge din sila, pero utang ko yon. So ang purpose doon, ang ibig kong sabihin doon is yung mayroong ginawa si source, may ginawa si law of attraction, may ginawa si God sa yung tinatawag na why side ko. May ginawa siya kasi nag-focus ako doon sa goal ko nag-focus ako doon sa why side na maayos talaga, no? Isinurrender ko yung hindi ko na kaya, basta ikaw nang bahala Lord, sabi ko ganyan. So nag-feel good ako nung tumawag sila sa akin. Kaya yun, napakalaking bagay, no? Nagpasalamat talaga ako na saka ko ngayon napagtanto nung nag-training na ako dito sa RDH no? Training ako dito sa RDH na yung why side, yung why ay yung training balance scale is ito pala, yung why side at saka tawag dito how side. So 99.9, 100, halos 100%. Inuna ko muna kasi yung house side pero walang nagawa, di ba? Nung binalikan ko, naghuway ako, bakit? Yun ang goal ko, is maayos. So wala akong problema kinabukasan. Na-solve yung problema ko, sinolve ni law of attraction. Nagpasalamat ako kasi naiyak pa talaga ako dahil sa sinolve niya na wala akong kahirap-hirap talaga, wala akong ka-effort talaga na nag-solve ng problem ko. So yun lang guys ang maibabahagi ko, yung sa training balance scale is focus tayo sa why side, sa dreams natin, sa goals natin, sa objective natin, sa feeling natin, kung ano yung magiging outcome ng feelings natin, doon tayo mag-focus. Kasi si law of attraction, si universe ay nakapokus siya sa feeling ng humihingi sa kanya o ng tao. Doon siya nakapokus. So bakit tayo magpo-focus bakit tayo mag-feel good ay mag-feeling ng bad kung meron naman tayong i-feel good? So mas piliin natin yung feel good kasi mas magandang resulta yung ibibigay niya sa atin.
So yun lang may babahagi ko sa karanasan ko pagdating sa training balance scale. Ang ibabahagi ko sa next video ay yung first step when learning new information. Abangan nyo guys, napakaganda nito. Ibabahagi ko. Maraming salamat. Good morning. Thank you, and thank you.